Magandang gabi mga kawana-tawana, mga kabalikat sa matalinong panonood. Ako po si Bobby Andrews. And ako naman po si Jackie Aquino and you're watching MTRCB Uncut! Ayan, Jackie. Yes. So simulan natin kasi ang topic natin for tonight ay books. Ngayon tatanong kita, mahilig ka ba magbasa? Yes, alam mo kung anong gusto ko. Ang dream ko, pumunta sa isang beach, magdala ng aking mga books, especially my John Grisham books, and then magbasa na lang ako. Di muna ako magtratrabaho. John Grisham, medyo suspense yan, di ba? Yes, and mga legal. Yeah, it's all about mga lawyers also. At saka gusto ko kasi yung humor niya. And what about you? Ako mahilig ako magbasa noon. Ang nangyari kasi, most of the books that I like reading, ginagawang pelikula. So I decided I'll watch the movie first and then read the book. Kasi from experience, if you read the book first, parati ako nadi-disappoint pagdating sa movie. Oo nga. Bihira lang yung mas maganda pa yung movie kaysa sa libro. Yes. It's always the other way around. Kaya mas maganda siguro yung when you watch the movie first, then you read the book. Talaga? Kasi, kunyari, ako, feeling ko, kunyari, ipapalabas na ganyan. Sige, I'll read the book first. Parang mas gusto para alam mo di ba? Mas You know gusto what ko, and then after that, titingnan ko, di ba? Makikita ko in full. Parang yun ang gusto ko. Now, iniisip ko, if I see the film, di ba, paano naman ako maengganyo na babasahin ko pa after na nakita ko na? I don't know. Kasi pag sa libro, marami pang backstory yan Kasi the book is always longer than the movie. Kasi the Yes. movie has to fit within 2 hours. So parang, kaya pala, yan palang nangyari. May maganyan. Kaya nga, puntahan nga natin tong bookworm natin sa office. Tingnan natin kung ano ang binabasa niya. Kita-kit sa streets. Wow! Nag-away na naman si Basha at si Popoy. Grabe naman, oh. Uy! Sorry! Bobby and Jackie, welcome to Kita Kits. Andito tayo ngayon sa likuran natin ang National Printing Office. Kasi ang topic natin sa araw na to ay tungkol sa mga television shows at saka mga pelikula na hango sa mga librong katulad nito. Yan na nga. Nagbabasa ba mga tao ng mga novels? Mas gusto ba nilang magbasa ng novels o panuuri na lang ito sa pelikula? Well, malalaman natin ngayon, tatanungin natin ang mga tao dito sa opisinang ito para malaman ang pulso ni Juan at Juana. Let's go! At hinalikan ni Popoy si Basha habang nag-arekot. Sorry ma'am. Kasi nga, ang sarap magbasa Teka ma'am. Sige. Ito nga po nobela. Ano po pangalan nyo? My name is Alice Soho. Ako po, Ma'am Alice. Ako po ay taga MTRCB at isang avid reader. Kita niyo naman po. Kayo ba ay katulad ko na isang avid reader? Yes, ma'am. You read novels po, ma'am? Yeah, like, you want me to name one? Sige, konti. Harry Potter. Tama po kasi nga po kami ay MTRCB. So yan pong novel na yan na Harry Potter ay isang very successful film franchise. Di ba? Ang dami pong pelikulang nagawa tungkol sa Harry Potter the novel. Yes, ma'am. So kayo ho ba, dahil nabasa niyo yung Harry Potter na libro bago po yung pelikula, ano ho ba ang mas nagustuhan nyo? Yung libro o yung pelikula? The book. Talaga po, bakit naman? Why? Mas wider ang nilalaman ng book than the movie, than sa pelikula. Sa pelikula, may revision na, may edition na. Unlike sa book, kumpleto ang detalye. So ano po masasuggest nyo po? Unahin mo nang basahin yung libro bago panoorin yung pelikula o panoorin mo na yung pelikula tapos basahin yung libro? No, in my opinion, better ang basahin muna ang libro than panoorin yung nilalaman ng libro. Sa palagay niyo po, ano po ang mabibigay niyong advice sa mga kabataan about books in general and novels in particular? Libro pa rin ang the best kahit na may very high na yung technology natin, iba pa rin ang libro pag binasa mo. Mas pumapasok sa isip mo yung binabasa mo kaysa dun sa pinanonood mo. Once na napanood mo lang siya, mawawala na rin yan, hindi mo na matatanda. Most important kasi dyan, yung mga nababasa mo na mga words doon, tumiti mo sa isip mo, especially when bago sa pandinig mo o paningin mo. Mas may matututunan ka ng mga panibagong words, mga not common sa iyo, mapipick up mo siya. O siya, sige. Magbabasa pa ako ng napakadaming libro. Years to bago ko ito mabasa. Sige po. Thank you. Andito naman tayo at tayo ay magpapa-interview kay
Onofre Valdez Jr. Oy, Onofre, naka-uniform ka pa ha? Okay, di ba? Parang water break lang. Pero gusto kong tanungin sa'yo, ikaw ba ay mahilig magbasa ng mga libro tulad ko? Opo, lalo pa yung mga local notebooks. Tsaka, Books, yung mga parang mga comics? Opo. Anong comics yung paborito mong basahin nung araw? anong mga libro, ay comics po ng Mars Ravilo, mga cartoons, love story po ng So katulad ko, nakita mo muna sa comics ang Bituing Walang Ningning bago ito naging pelikula at stage play, right? Opo, Diba? opo. Okay, sa palagay mo, kasi nga itong mga librong to, ang nanay nito, yung mga comics na pinapabasa natin nung araw. Sa palagay mo, ano mas maganda? Yung maumpisa ka muna magbasa ng comics o libro o manood ka kaagad ng pelikula? Maganda pong mabasa muna pa, tas yung nasa sinihan na parang actor na ginagawa ng tao, mas okay po yun. So talagang yan na nga, isang certified na babasa ng novel at nanonood ng mga pelikulang hango sa novel. Right, sige. Good luck ha, manalo ka dapat ha. Siya. Mula dito sa National Printing Office, andito po si Engineer Benedicto Cabral. Hello po. Ay, magandang hapon po sa kanila. Welcome to Kita Kits. Salamat po at nabigyan ng pagkakataon ng aming opisina para sa inyong segment sa MTRCB. O nga, ano ba itong napakagandang machine sa likuran natin? Ano ba to? Ito yung state-of-the-art na printer galing sa Germany. Ito yung OZE Canon printer. Nag-print ito nung automated election last 2013. So lahat po ng mga documents ng gobyerno, maging mga balota, dito po piniprint. Yes, oo. Right now, yung nakikita natin na piniprint ngayon, isa sa mga public documents ng office, yung official gazettes. So napakahalaga talaga ng opisina nyo, National Printing Office, no? Napakahalaga. Opo. Actually po, ang mandato ng aming opisina ay mag-imprenta ng lahat ng accountable forms ng government na ginagamit natin, yung mga resibo, na yung nagbabayad tayo sa mga municipal, sa mga city hall, and then yung real property tax, dito din po ni-imprenta. Well, dahil po nasa MTRCB tayo ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga novels. Mga libro din po to na inimprenta, pero ginawa rin pong pelikula. Kayo ho ba ay mahilig magbasa ng mga librong ginawang pelikula? Actually po, ma'am, before yung mga 80s, mga early 80s, yun, yung mga nababasa ko lang pong novel na serialized sa comics, yung mga time ni Nerissa Cabral, yun lang yung mga... Napakagaling na manunulat yun, di ba? Opo, alam ko maraming mga kumitang pelikula na sinulat ni Nerissa Cabral. O kaya nga yan nga ang parang nanay ng mga librong ito. Kasi ngayon yung mga bagets, mga ganito na yung binabasa nila, halos konti na lang ang comic. Oo nga eh. Pero kayo, ano bang mas gusto nyo? Nabasa muna yung comics o libro bago yung pelikula o yung pelikula muna tapos babalikan nyo yung libro? Siguro, sa akin, pelikula na agad eh. Bago magbasa ng... Bakit naman pelikula agad? Siyempre, nandun na lahat yung buong kabuuan ng buong istorya. Kaya nga, well, meron tayong libro, meron tayong television show, at saka meron tayong pelikula para sa mga yan, di ba? Opo. Oh, alam ko, busy ka pa. Sige po. Thank you po, thank you. At babalik ako kila Bobby and Jackie. So, Bobby and Jackie, tapos na ang ating pasyal dito sa National Printing Office at nakuha natin ang opinyon ng mga wan at wana. Ano ba? Libro o pelikula? Para sa kanila, hati. Merong iba gusto, libro lang muna, bago pelikula. Yung iba naman, tulad ni Sir, pelikula, tapos tsaka babalikan yung libro. Pero both are important para sa mga bata at sa mga manonood. So yun lang. At magbabasa ako ng mga bagong imprenta dito, ha? Siya, back to you. Thank you, Kita Kits sa Streets. Yan. Sobrang pagbabasa, no? Talagang interested na interested Tutok siya na tutok sa libro. Tutok na tutok, yes. Kaya ngayon naman po, prangkahan na. We have with us the publisher of Precious Hearts Romances, my friend, Segundo, June Matias. Good evening po. Good evening.
And author ng nobelang Para sa Hopeless Romantic, Marcelo Santos III. Good evening. And Palanca Hall of Famer and MTRCB board member, Mr. Crip Yuson. Good evening. Good evening, Crip. Welcome back. Okay, sige, pag-usapan natin, no? Yung mga sinusulat niyong libro, ito ay gusto niyo bang isa pelikula? Para po sa akin before, online po kasi nag-start. So, parang gusto ko lang physical book. So, yun lang. Tapos parang naging bonus na siya into movie. So, fan na rin po ako ng mga movies. So, why not? So, sobrang saya lang ng naging So, movie hindi mo siya. talaga naisip ever? Hmm, I mean, Parang a wildest dream. Which came true. Opo. para sa Hopeless Romantic. Were you Ako, satisfied with the result? From Yes po. book to movie? Opo, yung napanood ko na po yung movie. Kasi hands-on naman po ako doon sa paggawa ng film from sa script. Tapos sinasabihan nila ako kung ano na ng updates, ganyan. Pero hindi po ako yung nagsulat ng script. Ayun natatanungin ko. Opo, nagpaalam lang sila kung okay ba tong script, pinabasa po sa akin mga draft. Tapos ano daw gusto ko idagdag. Tapos kung may babaguhin sila, ililista nila yung mga babaguhin for approval ko pa po. So, ayun. So, gaano kadami doon ang binago mo? Yung mga nabago po, dun sa libro, siguro mga nasa 10% lang. Konti lang. Konti lang. So, kaya sobrang saya ko po. Kasi kung ano yung na-visualize ko habang sinusulat ko, yun yung napapanood ko. Yun yung napanood po ng mga tao. Jun, you naman, how did you start? I used to write. He was my writer in my noontime show, no? I had a children's show at saka noontime show. Yan. Yeah. I used to write for TV. TV. Most Okay. of them drama. Tapos later on napunta ako sa can I say the show? Sige. Yeah. Kalatog. Napakilam sa agent. Kalatog, and then we did the children's show with Jackie as the host. Tapos pero talaga ang linya ko talaga is drama. That's where I started with Mother Studio, sa Regal, and then Viva, kung saan na ako. That time, hindi naman exclusive ang writers eh. So I can write for tapos later on yung during the transition period yung nung 1986 I started with ABS. We practically started with ABS talaga. We practically started the content of ABS at that time nung after the EDSA Revolution. After the EDSA Revolution. So, maalala mo kaya, Luneta, di ba? So, Angkan. So, I am a writer for drama talaga sa simula. Okay. Yeah. But usually, pag ikaw ay sumusulat, no? Ikaw ay isang manunulat. Tapos pag nakita mo, usually, kasi para sa kanya, parang ang swerte nga eh. Because, di ba, ako, when I heard him nga, parang masaya naman kasi yun ang gusto mo eh. Yun ang gusto mo i-portray. Di ba? But for a writer, and then kunyari nakita mo, parang, ay, dami-dami mong criticisms. Oh yeah, kasi ang buhay manunulat, buti siya, sinunod, 10% lang hindi. Pero yung buhay manunulat, even for TV, yung kung paano mo siya isinulat, minsan iba yung na-visualize mo. So pag napanood mo siya, minsan parang, there was a time, may dala akong pandesal, kumakain ako, gusto ko itapon na sa... So, director, So, it's so- No, sa TV. Kasi hindi ganun ang nakikita ko. Yun yung time. Lalo na when I was young and gusto ko ganitong lumitaw. Kasi habang sinusulat mo siya, you can feel it eh. Minsan napapahinto ka, naiiyak ka. Tapos makikita mo sa pelikula, sa TV. Ay, Bakit? ganito? So how much creative control do you put on the with your producers? They ask us kung ano yung tema. Ganyan. They ask us, nagtatanong din sila, nagtatanong din sila, like sinong nakikita mong artista dito, nakikita mong ano. Pero minsan sinasabi namin, but there are times talaga na hindi po pwede. Like kunwari yung artista dito na, kunwari like John Lloyd, he cannot do it for us because of this, he's doing a show for this. Marami. So talagang kung ano yung nasa book, which is, naiintindihan ko naman kasi pag book kasi, yung stream of consciousness, yung ano ng writer, it's there, ganyan. Lahat nandun, diba? Nandun lahat. You can, Pwede mo ibuhos. even the characters can go to Venice. They can go to Rome. Travel the world. Di ba?
But you can do what? You can do that in an afternoon show. Yung role Alam mo naging naman natin Laguna. lang yung market. So talaga the writer, what happened? Ganyan. Yung kabayo, kunwari, naging owner, naging bisikleta. Anong gagawin? So, medyo nahirapan ako on that part. Siguro kaya dinala ako ng Diyos dito para maging conduit ng dalawa. The producer, the network, and the writer. Sabi ko, ganyan talaga. Kasi nung nagsusulat ako, it's like this. Talagang ganun. So, Yeah, madaming limitations. pero mahirap yung ganun. Kasi Mahirap yung rin sinusulat ng writer, yun alam ko. Oh, yung passion Ayun ng alam ko kung writer. anong gusto niya. Marcelo, ikaw, ngayon, pag nagsusulat ka, may na-envision ka na artistang magaganap dun sa mga sinusulat mo? Meron po mga nakikita kong artista sa mga napapanood kong mga TV series, mga ganyan. Pero gusto ko po kasi yung natural lang, like may makakilala ko, gusto ko ito ka. So parang kung artista, hindi ko siya kilala personally. So kung character, kung kanino ko na-visualize malapit yung ugali niya, yung mga istorya niya. So yun yung iniisip ko. Like mga kaibigan ko, ayun. So, kaibigan mo na kami ni Bobby ngayon. Pwede po. May base na yung mga characters sa inyo. Yes. Okay, Krip. Gusto ko yung sarili mong experience, no? Pag ikaw ay nanonood ng isang pelikula at kung ikaw ay... At nabasa mo yung libro. Yes. Yeah, matagal ng punto ng diskusyon yan yung the differences between the original material, no, libro, to film. More often than not, mga 80% nadi-disappoint yung mga nakabasa na ng libro. Apart from the budgetary constraints na nabanggit nyo, no, yung minsan talaga mahirap kasi yung libro i-condense sa 1 hour 40 minutes. May mga librong hindi pwede. But there have been very successful transferences. Sa Western film siguro, among them now would be Gone with the Wind, mga ganyan. Godfather. Godfather. Kasi naging 3. Naging 3 pa yung series. Yung may kay Milan Kundera, I remember, The Unbearable Lightness of Being. Madaming na-satisfied. Madami ring nakapanood muna, sa kanila binasa yung libro. Okay, as writers, what would you rather have? Panoorin nila muna yung pelikula bago basahin yung libro o basahin yung libro bago panoorin yung pelikula? Kunyari, kayo Both of you, nagsulat. both of you. Basahin mo na yung book. Kailangan mo-condition muna siya. Kailangan muna niyang mahalin ng book bago yung pelikula. Nga, sobrang minahal nga yung book Nung pinanood yung pelikula, Galit. yung pandesal nila, No, kasi yung film or yung TV, pag pinalabas mo, yun na yung rurok nun Parang hindi pwedeng pabaligtad. So, kailangan ma-condition muna yung manonood sa book and you get the market. Kesa dun sa pabaligtad. It doesn't happen that way. Kahit naman sa abroad, hindi pwedeng bumabaligtad. Getting back to yung books to film, no? Sa local landscape naman natin, we must mention that very recently on screen was the film Etiquette for Mistresses. I think that's the latest na nanggaling sa libro. The libro was authored by Julia Abdasa Yes. as creative nonfiction, And actually. when was that? Like in the 80s? Well, or 70s? wala naman, parang timeless na about the Filipina as a mistress, no? Although she did write it a couple of decades ago. But I understand it was successfully translated into screen by Chito Roña, the director. One of the stars was her cousin. Yes. And she did well daw, according to Teddy Yes. Boy Locsin. Another one na currently still on production, pero malapit na yata. This is a significant movie in the making, yung Ang Larawan the Musical, based on Nick Joaquin's famous Portrait of the Artist as Filipino. No, it'll be the second time that it will be filmed. Yung first, of course, was in the original English, directed by national artist Lamberto Avellana, way back in the 60s yata. Na ito yung second time na transfer sa the screen as a musical. So I the think first one wasn't a musical? No, it was strictly from the play. Although they had to cut the play because it was too long for a movie. Black and white pa nun yan. Ngayon, ito is a translation into Filipino by Rolando Tino, also a national artist.
And then I think it's Loy Arcenas who's directing it. I think they're in post-production now. And while we're on Nick Joaquin, I might as well mention also, there's an important indie cinema, also under post-production. Ito naman, ang title niya is Darling Nick. It's a docudrama on Nick Joaquin's life, being filmed by Cinema One director Sari Played by? Dalena. Actually, it's based on some of the stories. Parang some of the stories in Nick Joaquin's book, the famous ones like Mayday Eve, ganyan, will be dramatized. And I think Raymond Bagatsing is playing Nick Joaquin, and then other characters in the stories. It's also it's a docudrama. I was part of those who were interviewed about the life of Nick Joaquin. Ah, okay. So parang may pagka-docu. Yes. But you can also say that it's a book to film. Yes, sorry, you didn't answer yet? Before, nagbabasa ko muna ng libro, then Yes. movie. So, medyo nakaka-disappoint. Ginawa ko, baliktarin ko. Nanood muna ng movie, tapos binasa ko yung libro, tapos natuwa ako kasi, ay, ito pala nangyari. Ay, ito, marami pa palang nangyari. So, yung imagination ko, gumawa na ako ng artista sa utak na napanood ko. Yung mga actions, yung settings. Tapos sabi binabasa ko, na-imagine ko na. So, ayun na, parang extension, ito yung mga hinahanap ko. Nakakuha mo yung backstory from Nakakuha ko. reading. So, yun. I think the bottom line is, we should always think that the book will always Always the be- trend. Oh. It will always change the trend. Like Hunger Games. Kung ipipitch ko yan, kung hindi nila alam ang Hunger Games, mga kabataan na nagpapatayan, nagkakaubusan. So, kung ipipitch ko yan, it's, ano yan? Are we going to make that film? So, ang book, kinokondisyon ka niya, siyang gumagawa ng out-of-the-box stories. Since marami nagkakaroon na siya ng market, and that's the time when the producer would ask, pwede yun pwede yun. So, malaking bagay na gagawa ng book. Yes. So, books will change the trend of every movie or of every And it always, content. it always supplies the rich material Yeah. for film. Okay, we'll continue our conversation, no? Mag-break muna ang MTRCB Uncut. Recently kasi, they came out with the study that paperbacks are still outselling e-books. Kayo, e-books or pocket books? Bakit? Iba pa rin yung feeling ng physical na hinahawakan mo. Yeah. Puro It's old proven school. na, especially recently, nag-decline. nag-decline ang sales ng e-book. Even Kindle, I think, is stopped manufacturing. Actually, yeah, when Kindle was suddenly new, di ba? Parang, wow, can you imagine, di ba? But hindi naman gano'n. I thought it would pick up. And I was also one of the ones so excited. But No, kasi diba you realize kasi it's the experience of sharing the book. Exactly. Yeah. You can't It's share a novelty. e-books eh. And remember, the book is also a technology in itself. So, walang tatalo dun sa amoy mo, nag-grasp mo, Yeah. and you have the owner. Amoy. At You totoo are the yan. owner of the book. Are your books available online? Via e-books? Oh, yes. Hindi sa akin. Physical lang po. Physical copies. physical. But most of the market yung nasa abroad, those who cannot buy the physical book dito. So, Kasi your books are in Filipino. yeah. No? All in Filipino. Yes. In the Philippines, mas common na napapanood muna yung sine bago Basahin babasahin. libro. I think, babasahin yung libro. Like in the current, well, again, a recent example, no? Yung blockbuster nating General Luna. Yeah. Not too many people know that it was largely based on a book by Vivencio Jose, the historian. Not too many people were reading that book until lumabas yung sine. Sumikat ngayon. Ang daming bumibili. So now, ng yeah, mas sine madaming yan. bumibili ng book. Ano muna difference ng publisher and author? You can publish your own material. Ako Parang nagpa-publish. siya, you siya publish your own parang siya yung material. producer. Yeah. Diba? Publisher is the producer. No? Same for Marcelo. You also. Writer po. A writer. A writer. Okay. Content sorry. provider. Yes. O sige. How long until one book is made? Oh. Sa picture book kasi, depende. Kasi depende rin sa artist kung kailan. But pag nandyan na yan,
matagal pa yan. Kailangan isuswak mo yung picture sa text, parang ganyan. So, siguro, maiksi ng 6 na buwan. Because yung mga artists kasi meron ding ginagawa. So, kung bara-bara na yun, siguro 3 months. Kung talaga mabilis na magtrabaho. Marcelo, sa'yo, how lucrative is being an author for you? Nakakabuhay naman siya ng pamilya. Talaga? opo. Ilan ang anak? Ano naman pa kasi breadwinner po kasi sa pamilya. So, yung mga magulang ko po kasi walang work, tapos mga kapatid ko nag-aaral. So, natutulungan ko sila. Ilan ang kapatid mo? 4. Bali 5 po kami. So, like, di ba you have 7 million followers sa Yes, social media, di ba? So, lahat ng 7 million na to, ito yung mga viewers na pag ginawang pelikula, ito yung mga manonood ng film. Opo. At saka rin po, sila rin po yung mga parang target market din sa libro na ibebenta ko. Yes. So, ayun, nakakatulong siya para mas maraming bumili dun sa libro ko. Yung Yes. social media, sobrang nakakatulong siya. Yes, actually, because of social media, word of mouth and everything, mas dumaming nanood ng pelikula. Yes po. More than yung mga promo lang. Na, mas magandang publicity di ba? Yes, yes. Yung social media. And they were saying, and then curious nga, kasi hindi naman talaga masyadong sikat ang mga lumabas like that. And then biglang sumikat nga. So congratulations. Thank you po. Yes. Just give us an idea of the landscape of local books. How is it now compared to before? Before, nung nagsisimula ako, parang wala pa yung ibang publishers. Ngayon, mas maraming local. So, which means, siguro, mas binibili ngayon ng Kaya local. lang, kulang pa rin yung venues ng binibentahan, yung spaces. You know? Oh yeah, May yun mga ang nangyayari complaints, kasi, kasi dumadami kami. So, yung space sa bookstores, Bookstore, dati nung nagsimula ako, ang book nakaharap eh. Ngayon, may mga yung nakaspine mga na yung iba. Filipiniana So, hindi na siya sections, nagkakasya. hindi. Well, because I think we read English. May, ng mga Pilipino kasi nagbabasa rin ng English. So, may imported, may local. So, ganun ang nangyayari ngayon. Pero sa Filipiniana, I understand, mas mabenta pa rin talaga yung dami ng in Filipino. Because of the romance novels, ganyan. When you write a novel, do you self-regulate? Kasi ang libro, wala naman yung ratings, di ba? So, Wala. how do you regulate, how do you self-regulate yourself for your target audience? Well, kasi ako sa Precious Pages Corporation, may iba-ibang companies kami on children's books, on the Precious Arts Romances. And kaya ako ginawa to kasi iba-ibang set of market eh. So yung pag-regulate, depende rin. So kung children's books, nakahiwalay siya sa romance. And kasi ang feeling ko as a publisher kasi, gusto ko mga Pilipino magbasa. Yun yung gusto kong mangyari. Whether romance siya, whether erotic siya. And we tell people kung anong content nito. So, ayun, like yung recently ginawa namin brand, the Red Room, which is erotic siya, nakalagay doon talaga, it's forbidden for ganitong kids, ganyan. So, in our stores, may kadena pa nga siya eh. So, hindi basta-basta mabasa. And yung sa mga stores, hinihingan namin, yung Precious Pages stores, hinihingan namin ng ID kung talagang 18 years old siya talaga. Otherwise, they cannot buy the book. So meron ng ganun. Oh, may NTRCB. Pero kayo na nagpopulis sa sarili Sulat niyo. naman ako sa inyo. Pero ikaw, Marcelo, do you write erotic books also or just hindi for po. ano? Kasi ang maganda po kasi sa social media, kasi doon po ako nag-start, makikita mo yung insights kung ilang taon yung mga nag-follow sa'yo eh. So, para sa akin po kasi mga teenagers, so kailangan hindi masyadong SPG yung mga isusulat mo or walang mura, walang ano. So doon pa lang sa first draft iniiwasan ko na po. So ayun. Pakikwento naman kung paano ka nagsimula na how you first Yes. published your book. Nag-start po kasi online, nag-blog, tapos sabi ko, gusto kong magkaroon ng libro. So gumawa ako ng paraan, nag-self-publish ako ng 2,000 copies lang, nangutang ako doon sa kakilala ko. And ayun, hindi ko siya mapasok sa mga bookstores, kaya ginawa ko, nakipag-meet up na lang, tapos sa mga friends ko na may tindahan ng gitara, nilagay ko yung libro doon. Tapos may spa, nilagay ko yung libro doon. So, para-paraan talaga nung mga panahon na yun. So, And saan mas bumenta? sa gitara. Gitara. Sa gitara. Kasi yung sa tindahan po ng gitara, sa mall siya.
So, pinopromote ko naman po sa social media, dito po kayo pumunta. May mapa pa nga po na nilalagay ko dun sa spa, dun naman po sa... Tapos may mga meet-up. So, yun. Gusto nila meet-up kasi makikita nila ako. So, Ayun na papirma nga na eh. rin. So, Okay, and yun. then sumikat ka, di ba? Sumikat ka Opo. after. After nun, like 500 copies lang yung nabenta ko out of 2,000. So parang wala na. Tapos may nakapansin na publisher, minarket na sa buong Pilipinas. Tapos doon na nag-click yung libro. And ilan pang kopyang na-print after? After the 2,000? Siguro sa ngayon po mga nasa 100,000 na daw po yun mga nabenta. So, Jackie, collector's item yun. Kung After- bumili ka sa gitara, Yes po. collector's item na yun. Yan na nga. Yung first Okay, printing. gusto ko lang, no, yung mga titulo nga ng kanyang mga libro. Yung first was para sa Hopeless Romantic. Yan, na panood ko yon. Then, para sa Broken Hearted. Yes po. Okay. Then, Mahal Mo Siya, Mahal Ka Ba? Wow. Then, Move On, Walang Forever. Yes po. Ito ba ay nanggagaling sa personal experience? Yeah, Or, mostly po personal experience. Tapos yung nag-interview po ako ng mga kaibigan, mga kakilala na napansin ko po halos lahat ng mga kakilala ko broken-hearted. okay, So ba baka nakaka-down? pwede mo interview si Crip, si Jude, si Bobby, ako. Tsaka gusto po kasi ng mga gusto po ng mga readers yung yung nakaka-down na Yung may lungkot. may lungkot. Gusto talaga Gusto nila. nila. Pero happy ending. Happy ending kasi Happy ending. binibigyan mo sila ng Ng hope. kahit Diba? hopeless May romantic pag-asa. entitled. Mas masigla ba ngayon ang Philippine literature because of this online element that we have right now? If you ask me, palagi ko oo. Yes. Kasi may engagement na nangyayari online, nakakapag-promote ka online, kagaya ng sinabi niya. Yeah, libre ha? Yeah, oo. Ang promotions Oo, online. madali na mag-promote. Madali yan na siya, of mag-promote. course. What would you advise all those aspiring writers, those who want to write, those who how do they get discovered? What should they do? What are the steps they should take to our audience? Kasi para sa akin, ang manunulat, hindi siya maramot. Kailangan niya talaga mag-share. Nagsisimula sa kung paano siya lumaki, kung ano natutunan niya. Kailangan niya ipagmayabang kung ano yung natutunan niya, iti-share niya yung sa isusulat niya. Yun ang pinaka-importante. Otherwise, yung libro, lagi mo sinasabi, hindi yan hihinga kung hindi mo binibase sa totoo, sa iyo at sa ibang tao. Mas maganda, maging masaya ka, enjoy mo lang, and maging matapang ka rin sa pagsusulat kung ano yung gusto mo isulat, gustong i-share sa mga tao. So, ayun, maging matyaga and pumapara-paraan lang dapat. Yeah. Thank you. Crip? Any advice? Well, paanda rin yung imahinasyon. Yun ang pinaka-importante sa isang manunulat, di ba? Imahinasyon, passion. Yung gano'n. More than anything, more than knowledge or experience, yung imahinasyon. Imahinasyon, At yun, passion. Disiplina. Disiplina sa pagsulat. Yun lang. Yes. Alright. Okay, thank you very much to our guests. Thank you. Of course, my friend June Matias. Nice to see you again. First, yes, Marcelo Santos, congratulations. And of course, board member Crip Yuson. Salabutus. Magbabalik po ang MTRCB Uncut. Welcome sa Click at kasama ko tonight ang isang special guest na nakasama ko sa Inday Bote dati, Yes. Miss Alex Gonzaga. Good evening. Yes. Hello. Good Hello. evening. Di ba? Oo. Di tayo nakita eh. Hindi tayo eh. Si Bata yung nakasama niyo. Correct. Sanggol na sanggol. Kasi pinag-usapan natin yun, no, mga libro na ginagawang pelikula. When you played the role of Inday Bote, did you read the comic book it was based on or you just based it on the script that was given to you? Actually, nung una pa lang po namin nakuha yung script and yung unang beses pa lang na in-offer sa amin yung Inday Bote, sinabi na kaagad sa akin na wag ko daw basahin yung comics and wag daw ako manood ng movies. Okay. Nung movies, alam pala yun. Yung previous kasi, movies. Oo, kasi ibang-iba daw yung gagawin nila. So, nung may mga, siguro mga
5 scripts na dating na iba-iba talaga yung dumadating. Iba ng iba hanggang sa final. Pagdating namin dun sa set, yun na. So, Okay. Alex Gonzaga, the actress, how does one go from being an actress to a writer? Because you have a book coming out, right? yes. Actually, it's out. My second book is coming out this January. And yung first book ko, it was out last year. Okay. This is And Dear Alex. Dear Alex, break na kami. So, may mga Dear Alex advice ako. Bakit ba? Kasi ginawa ko yun kasi nung bata ako, gusto ko talaga ng love life. Okay. Oo. Gusto ko yung love life. Pag napapanood ko yung TGIS, naku ay, kailangan ko makahanap ng wakin. Ganyan. So, parang iniisip ko lang lagi nun, gusto ko na mag-boyfriend. So, pag meron, nung time na, very passionate ako sa love life, lagi ako nagtatanong sa mga tao. Pag sinulat ko yun sa book, pag nandun ako sa magazine stands, may nakita ko ng How to Make Him Love You, mga Cosmo Girl, kahit ang mahal-mahal, bibilin ko. Kasi very, interested ako dun sa love life, sa aspeto ng love. So, hanggang sa heartbroken ako, kahit di man ako siya nagkaka-boyfriend. Ang sakit, di ba? So, yun lang. Parang ang dami kong alam, dami kong advices na na-stuck, ang dami kong realizations every time na nasasaktan ako. So, nung time na feeling ko, na-realize ko kung ano yung talagang point, bakit ako talaga single. So, nag-meet ako with the publishers. Tapos kinuha kagad ng ABS yung story, yung concept ng book. So this is based on what you read and from personal experience. It's all Yes, there. super. And what really helped me moving on. So, yun. Pero sa self-help books na binabasa mo, no? Usually yan tungkol sa love life? Super always. Really always. No, I will not read any article or any book pag hindi about love So life. isa kang frustrated romantic, kumbaga. Oo nga, siguro nga ganun. Sabi na, ang ate ko kasi hindi ganun eh. Sabi niya masyado daw ako talagang hopeless romantic. Pero ganun eh. Ganun talaga eh. Kasi feeling ko, when you write a book, dapat it should be your passion eh. It will not be a work for you. Kasi sinasabi sa akin nung una ako, nagsasabi ko sa ate ko pagpasok ko, nung kinuha na nung ABS Publishing, sabi ko sa parents ko, tsaka sabi ko, I'll be an author. I'll be a J.K. Rowling. The next ganyan, sabi nila, wala ka namang credibility, wala ka namang ganyan, tsaka paano ka magre-research? Pero nung unang beses namin na nagsulat with my editors, tuloy-tuloy na agad. Kasi nga, passion mo, gusto mo, yung ginagawa mo. Tapos kunwari magpiprint na kami, meron pa ako idadagdag na concept, may idadagdag pa akong chapter. So, yung hindi siya, hindi siya parang school na kailangan mo mag-research, mag-internet ka, kung ano-ano, wala. Kasi nga, pag gusto mo yung topic, talagang passionate ka dun sa topic na yun, lalabas lang And based ka. from experience also, di ba? Yes. So parang nagkikwento ka lang talaga. And may mga natutunan, yung mga nakuha ko from my dad's advices, pati my mom's advices, yun, lahat From the yun. experience of other people Yes, around basta you. lahat, na-accumulate ko for 26 years of my life, isinulat ko dun. What's your second book? My second book is about dating. Dating. Oo, di ba minsan meron mga nasa relationship or start ng getting to know. Tapos minsan magugulat ka, biglang hindi na magte-text yung lalaki or biglang mag-iiba yung babae. Ano ba yung meron doon? So, yun. How to deal with that and how to know if the guy you're dating or the girl you're dating is the right one for you. I'm in the process. May advice akong hingin sa'yo. Kasi I have a 15-year-old daughter. Okay? So medyo interested na siya sa boys. So what would you advise a parent like me to tell my daughter? Alam mo, sinusulat ko talaga dun sa book, sa Dear Alex din, na, yung mga bata, when you're 15 and when you're 16, actually wala akong advice sa parent kasi hindi naman ako parent. Pero advice ko lang dun sa anak mo is parang, pag 15 ka, 16 ka, akala mo gusto mo, sobra kang infatuated, pero lagi kong sinasabi sa kanila, ang gusto mo ng 15, hindi mo yan gusto ng 24 ka and 25. So, wag kang maghulis-dili, wag mong bilisan dahil pwede mong i-regret yung pagkakataon na yan. Kasi nagde-develop ka pa lang. Yung mga wants mo, kinikilala mo pa lang yung sarili mo. Yun yung sinulat ko sa buko na, kinikilala mo pa lang yung sarili mo, so maaaring matuwa ka, ay, gusto ko na tong lalaking to. Pero later on, marirealize mo, dahil nagde-develop ka pa ng mga wants mo, ng gusto mo, ng characters mo, na ay, hindi ko pala kaya yung ganito. So, mas ina-advise ko talaga sa mga kabataan na chill and hayaan nyo munang kilalanin nyo at mahalin nyo yung sarili nyo. Kasi walang taong magmamahal sa inyo kung hindi nyo kayang mahalin ang sarili nyo. At hindi nyo mamamahal ang sarili nyo kung hindi nyo kilala kung sino kayo.
So, kilalanin mo kung sino ka para alam mo. And later on, marirealize mo na pag darating na yung mga maliligaw mo, you'll know what you really need and what you really want kasi you know who you are. Hindi kayong, ayoko kasi nung I think it's wrong yung parang trial and error. Yes. Diba? Parang, ay, hindi ko pala kaya to, sorry, break na tayo. Ito Kasi naman. some kids are in a hurry to go into a relationship na di na nila experience yung friendship, di ba? Yes, parang, kasi nga, ganun yung utak natin noon. Pero yun yung sinasabi ko sa kanila na parang chill, I've been there, I've done that. It's not, hindi maganda yung ganun. Parang ang dami mo na napagdaanan. Kaya nga, ikaw parang akala mo naman, meron times nga natutuwa ako kasi may papa-autograph sa akin ng book kasi it's about moving on. Sabi niya, Alex, para to sa mommy ko. Bakit? Kasi magdi-divorce na ata sila ng daddy ko. Ilang taon na? 52 years old. Kaloka. Makaka-relate pa siya dito sa moving on ko, breakup. Pero yun, sana naman nakatulong. Pero naman kasi, di ba, relationships naman are timeless, di ba? No matter how young or how old you are, di ba? If you're in that moment, di ba, it's really timeless what you feel towards another person. Yes. And saka, di ba, sobra talaga yung pain ng heartbroken. Kahit anong sabihin mo, yung heartbreak, kahit bata ka, matanda ka, same yung intensity, yung sakit. Correct. Yung parang may butas talaga yung puso mo. So, yun lang yung gusto kong explain dun sa first book ko na hindi end of the world. Masusurpass mo yan. You will get used to the pain and then you will get immune to it and you'll become stronger. The next time, you will know what pain you want to endure and what pain you would want to have. Gets? Kasi minsan paulit-ulit tayo ganito na naman ikaw sa ex-boyfriend mo, sa next, ganyan na naman. So, nagiging cycle. It's So, going don't back to repeat the same pain all over again. Parang you should learn unless na papasok ka sa isang relasyon na bagong ikaw, hindi na yung lumang ikaw. Tsaka lang yun mag-work. So it's important to learn from your experience talaga. Yes, kasi unless hindi ka maglo-learn, may mga theory pa ako dyan. Sige nga, share. May mga theory ako, like for example, a Louis Vuitton bag, sabi ko, you should be a Louis Vuitton bag. Tell your daughter ba yung Yes. Tell your daughter that you're a Louis Vuitton bag. Ang mga Louis Vuitton bags, hindi sila nagsasale. So if you want the bag, kailangan, you pay the premium. You pay the price or pag-ipunan mo. Hindi sila, kahit walang pumasok sa kanila, walang bumili, okay lang. Hindi kami magbababa, hindi kami 50% off, buy one, take one, para lang maraming customers na bumili. Yes. Ganon dapat ang babae. Kung alam mo yung quality mo, kung alam mong you deserve the best, and quality ka, premium ka, hindi mo dapat ibaba ang standards mo para lang maraming manligaw sa'yo. Kung gusto ka talaga ng tao, kailangan mag-ipon siya, mag-invest siya, talagang paghirapan niya para makuha ka. Kasi, compare mo naman, kaya nakabili ka Louis Vuitton, bumili ka ng isang bag na nabili mo 50 pesos. Yung 50 pesos mawala yun, okay lang, 50 pesos okay lang yun. lang, Pero yung pinag-ipunan mo, yung pinaghirapan mo, ay naku, hindi pwede ko ito Hindi pwedeng malapag kung saan. So, Kailangan yun. Yes, so yun ang sinasabi ko sa mga babae na treat yourself like na parang Louis Vuitton bag ka na kung gusto mo ako, pag-ipunan mo ko. Hindi ako magbababa or hindi ko bababa standards ko para lang dumami manliligaw ko. No, if you want me, you get me. Sa price ko, sa totoong ako, yung worth ko talaga. Ayun lang. That's very good advice, Alex. So wait, ngayon gagawin nga ang pelikula yung libro mo, di ba? Do you have any creative control over it? May times na nag-meeting kami, then kinakausap nila ako kung ano yung gusto ko. Sabi ko, when the time comes na kailangan, kasi may ginagawa rin akong pelikula ngayon, so hindi pa kami masyado nakaupo. Pero I already told them na pwede ako mag-input kasi yung gusto nila is 3 guy, yung parang gagawin nilang life story. So sabi ko, parang mas gusto ko is yung mga natutunan, huwag na yung sobrang life story, yung mga tips, ganyan. So yun, minsan tinatanong nila ako, minsan. Pero wala pa talaga kaming sit down to talk about Pero sa scriptwriting, di na ikaw. Hindi na, mahirap na yun. Mag-feeling na ako noon pag ginawa ko pa yun. Any third books coming up or ano? So, yung first book ko, kasi I signed for 3 books. Yung Okay. first book is about breakup. And then the second book is about dating. And hopefully, the third book is about finding the one. Kailan to? Anytime soon? Yun nga, kasi binigyan ako ng contract. So, nakita ko, until 2016, dapat daw matapos ko yung buong book. Sabi ko, ayoko pong madaliin ha. Kasi mamaya, wala naman talaga. Dumating yung the one ko after 5 years. Ayoko. Gusto ko, pag nagsusulat ako, kasi dun sa book ko, sinulat ko na you might be single now, feeling mo you're alone, kung hindi ka naintindihan ng parents mo, ng mga magulang, ng mga kaibigan mo, ng ex mo. Sinabi ko dun sa aking mga readers na I'm with you. Pareho tayo.
aantayin natin na dumating yung the one natin. We'll wait for the right one. Hindi tayo papatol lang kung sino-sino lang dyan. Wait tayo kay the one. So, yun ang sinabi ko na, I'm with you. So, ako, I don't want na, gusto ko talaga, pag sinulat ko yung third book ko na, if I'll be getting married, yun talagang kasabay ko yung readers ko. Gets? Okay. So, totoo talagang nangyayari sa akin. Oo. Ngayon. So, sumasabay yung libro sa nangyayari Totoo. sa buhay mo. Yun talaga yung gusto ko. So, ayokong, sabi ko, patanggal natin yung date kasi ayokong bigyan ng deadline yung love life ko. So, bagong career mo na to, from acting Kaya nga to author. Parang gustong mag-advise. Totoo, kasi nung bata pa lang ako, hilig ko na mag-advise sa mga tao. Minsan nga sinasabi nila, kahit sa mga matatanda akong pinsan, sa ate ko, akala mo naman, mas matanda ka sa amin. Pero may sense daw yung mga advices ko eh. So, Sige, last. Alex, anong advice mo para sa viewers pagdating sa love life? pagdating sa love life, ako, alam nyo, it's okay to be picky and it's okay to be, to wait. And kasi, imagine niyo sa 6 billion people around the world, isa lang talaga ang meant para sa atin. So, yung isa na yon, it's parang yun yung perfect match para sa atin. Yun yung inordain sa atin ni God na talaga, kayo talaga ang para sa isa't isa. So, okay lang. Huwag niyong sisinan sarili niyo kung huwag niyong pilitin, huwag niyong, sige na nga, kahit hindi ko nararamdaman na siya na pilitin na kaysa naman sa maging picky ako, kaysa mag-end up ako ng alone. No. Kasi sa 6 billion na people na yan, isa lang talaga yung para sa'yo. So, okay lang na antayin mo, okay lang na maging mataas yung standards mo, okay lang na 28 years old ka na, wala ka pa rin boyfriend, okay lang. You don't have to be in a rush. Kasi God will give you the right man for you. But remember that God will never be in a hurry, but He will also never be late. So, just wait for His right time. Yun lang. Ayun. Thank you very Thank much, you. Alex. Thank you. Feeling naman ako dito. Salamat po. At ayun po, magbabalik. I-share, makit-share. Pagbalik ng MTRCB Uncut. Sana'y marami kayong natutunan tungkol sa mga likhain na nagiging palabas sa pelikula o telebisyon. Naririto naman po tayo ngayon sa ating segment na I-Share Mo Kay Chair. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Eugenio Toto Villarreal, Chairperson po ng Movie and Television Review and Classification Board. Dito po ay maaring makapagpaabot ang ating mga manonood ng kanilang mga katanungan o feedback tungkol sa mga issues ukol sa gender sensitivity sa pelikula o sa telebisyon o yung mga iba pa nilang concerns ukol sa film ratings system halimbawa. Pumunta na po tayo ngayon dito sa ating mga katanungan. Una po ay mula sa ating Twitter account, mula kay Ira Joy A. De Luis. Alam naman po ninyo, ang aming Twitter account ay @MTRCBGov. Ang tanong niya, anong significance ng color coding scheme ng mga ratings ninyo? Maraming salamat, Ira. Ang mga iba't ibang kulay na katumbas ang mga ratings, yan ay isang sistema upang madaling matandaan ng ating manonood, lalo na po yung mga magulang na gumagabay sa kanilang mga anak sa kung ano pong naaangkop na palabas para sa kanilang mga anak. Isa-isahin po natin ang ating mga ratings. Una po ang G. Ibig sabihin po nito ay go. Walang aberya o panganib, ika nga, sa ating mga anak na panoorin ang nasabing palabas. Blue naman po ay may koonting pagkaseryoso, subalit basta nandyan lang po yung ating mga magulang ay maari pong panoorin. Yan po, marahil yan ang paborito ko pong kulay, lalo na po kung royal blue.
Ang yellow naman po at orange, R13 at R16 respectively, kumbaga po sa traffic lights, yan po ay parang mga warning na tatalasan po natin ang ating mga mata, ang ating pagdinig kung mayroong mga scenes na medyo pong makokompromiso po ang fragility ng ating mga manonood na kabataan. At red naman, R18, madali na pong makita mula pa po doon sa malayo dahil ang nagtatravel po yung kulay na red ng mabilis, yan po ay nagpapahiwatig na yan po talaga ay for mature audiences lamang. Makikita rin nyo rin po ito sa telebisyon. Halimbawa sa ating SPG na malayo pa lang makikita na ni nanay o ni yaya na yan ang pinapanood ng kanyang alaga o ng kanyang anak. Pumunta naman po tayo sa ating Gmail account, ang mtrcbuncut@gmail.com. Meron pong katanungan mula kay Dominic Liban or Nikki. Tanong niya, Dear Chair, ako po ay isang MTRCB deputy at masipag po ako mag-report. Maraming salamat, Nikki. Gusto ko malaman kung may karapatan ba akong pagsabihan o kausapin immediately ang theater personnel sa mga violations na napapansin ko kapag ako ay nag-i-inspect ng mga theater. Baka kasi di naman nila kami pansinin. Maraming salamat, Nikki. Talagang meron kang karapatan o otoridad, ika nga, na pagsabihan yung ating mga theater personnel kung may napapansin ka na maaring maging violation ng ating mga patakaran na pinaiiral ng MTRCB. Kasama yan sa tungkulin ng isang deputy. At kung hindi ka pansinin, maari mo pa ngang i-record ito sa pamamagitan ng notes mo at i-report agad sa amin. Yung aming Monitoring Inspection Unit ay handa parati upang tanggapin ang iyong ulat tungkol dito. Pumunta na po tayo ngayon sa ending ng ating segment. Dahil kung hindi po ay magagalit po ang Net25. Sana po ay patuloy kayong magpadala ng inyong mga liham o inyong mga posts sa pamamagitan po ng aming Twitter account at mtrcbgov o sa pamamagitan ng mtrcbuncut@gmail.com. Ito pong inyong likod, Attorney Eugenio H. Villarreal, nagpapasalamat at sana'y antabayanan niyo po yung aming infotainment program sa susunod na linggo. At tandaan po natin, sa matalinong panonood, magandang kinabukasan ang kasunod. Thank you very much, Chairman Toto Villarreal. And thank you also to our guests, Segundo Matias Yes, thank you very much to Marcelo Santos III and Alex Gonzaga. and our very own Crip Yuson. And we'd also like to thank our sponsors, Essentials Tony and Guy, Classics Herbs Corporation, Ageless Beauty, Betty's Body Form, Extensions and V-Mall, SM Department Stores, Lugo One Republic, Shimyan, Iagas Grill. Diggies. Maraming salamat po. Ayan, so Jackie, what did you learn from our authors tonight? Well, ako, kailangan talaga, maski tayo ay nagbabasa ng isang libro or nanonood ng isang pelikula, kailangan tayo ay open. Open sa pwedeng mga mangyari, pwedeng maging limitasyon kung bakit hindi ang isang pelikula ay katulad ng dun sa nabasa natin sa libro. Okay, of course, you have budgetary constraints, you have limitations in logistics, di ba? Mga artista, yung kung sila ay available or not, yung mga ganyan. So, basta be open and enjoy. Kasi minsan tayo mga artista, I don't know, sa experience ko, pag ako ay nanonood, ang dami-daming, yung continuity, yung mga ganyan, di ba? Correct. Siyempre tayo, ganyan. Napapansin yan eh. Napapansin natin because we work in the same industry. So, dapat when we read a book, parang free-flowing. So, pag tayo ay manood ng isang pelikula, kailangan talagang open, free-flowing, allow ourselves to get immersed in it, and then enjoy the book. Ako naman, alam mo, natutuwa ako kasi dahil sa social media, nagkakaroon ng resurgence rin ng local literature. Yes. Ang dami mga authors na nadidiscover through social media, through that online element, di ba? They start off in blogs, then they start writing their own books, and they even sell, as in, Lako-lako. nilalako. Oo, Yes. they go around until they're discovered. That's why it's very heartening to hear that dumadami na yung local authors. Yes, and ako, nasiyahan na rin ako kasi yung parang yung ating mga writers, no, the three we had today,
they are very romantic in a way na gusto pa rin nila yung, di ba, mahawakan yung libro. Maamoy nila yung mga pahina. They want the hard copy. Di ba? So ako aliw na aliw yon. But anyway, we hope, no, sana we support rin yung ating mga local writers. Yan. Kaya next week, kita-kita tayo ulit. Yes, dito rin po sa MTRCB Uncut.